Hinikayat ng isang kilalang political vlogger ang mga residente ng Barangay Lawaan 3, Talisay City, Cebu na makiisa sa PDP campaign rally at ipamalas ang tunay na diwa ng people power sa darating na Mayo 12. At ano namang klaseng people power ito? Ating alamin sa report ni Eileen Navarro. Dahil sa mga kaganapan ngayon sa bansa, hinikayat na isang kilalang political vlogger ang mga taga-barangay Lawaan 3, Talisay City, Cebu na mag-people power na ngayong darating na Mayo 12, taong kasalukuyan. Panawagan ko sa lahat ng mga taga-Talisay, Cebu City. Sama-sama tayong mag-people power ngayong Mayo 12 sa ating mga presinto. Ipakita natin ang ating kapangyarihan bilang isang Pilipino na mamamili ng leader na makatulong sa ating bayan. Dahil ang bansang ito ay pinamunuan na po ng walang kaluluwa at walang malasakit sa inang bayan. People power sa bawat presinto. Iyan po ang ibig sabihin ko. Kailangan sama-sama tayong lahat. Lahat po ng kandidato ni Tatay Digong. Former President Rodrigo Roa Duterte, iboto natin ngayong Mayo 12 sa pamamagitan ng people power, lalo na po number 53 sa inyong mga baluta, Pastor Apollo C. Quiboloy. Kailangan natin iyan. Si Bisdak Pilipinas, isang kilalang political vlogger mula sa Maynila, ang naging tampok na panauhin sa campaign rally ng mga masugid na taga-suporta ni Duterte, mga miyembro ng PDP at volunteers ng Pastor Quiboloy for Senator Movement na isinagawa sa Barangay Lawaan 3, Talisay City, Cebu. Sa kanyang talumpati, tahasang inilarawan ni Bisdak Pilipinas ang kasalukuyang kalagayan ng bansa bilang isang pamahalaang pinamumunuan na umano ng masasamang elemento at giit niya, matagal nang hindi naayon sa batas ang mga hakbang ng ilang nasa kapangyarihan. Ayon sa kanya, kabilang sa mga biktima ng anyay sistematikong pang-aabuso ay sina Pastor Apollo C. Quiboloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte na kapwa nakakulong ngayon sa kabila ng kanilang anyay pakikipaglaban sa kasamaan. Paalala ni Bisdak, sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas, nasa taong bayan pa rin ang tunay na kapangyarihan, ang kapangyarihang pumili ng mga lider na may paninindigan at tunay na malasakit sa bayan. Isa sa mga sumasang-ayon dito si Manong Jimmy Emilino na naniniwala na ang eleksyon ay hindi lang simpleng pagboto kundi isang pagkakataon para ipamalas ang people power, isang lakas na kayang baguhin ang takbo ng pamahalaan sa pamamagitan ng matalinong pagpili ng mga pinuno. Totoo yan, dapat na mag-people's power na tayo para ngayong May 12, para sa atong pagboto natin, yan ang people's power natin, nga atong ibutar ang tanan nga mga senador sa PDP laban, sa Duterte nga mga senador. Ato ginang buhaton aron na makuan niya atong nasod, mausab yun, atong anang gingon na sa ayusin natin ang Pilipinas. Yun ang atong gagawin natin para maayos ang Pilipinas. Iboto natin ang lahat ng senador na PDP laban. Kanina sa campaign rally, daman ang matinding sigla at diwa ng pagkakaisa sa mga Talisaynon na buong puso ang pagkikiisa sa bawat indak at sa bayang sigaw ng Duterte, isang patunay ng kanilang matibay na pakikisimpatya sa sinapit ng dating Pangulo na hindi inaasahan. Hindi rin nagpaawat ang mga Talisaynon nang sumabak sila sa isang biglaang pa-survey kung sino sa mga senador ang kanilang napupusuan. At sa resulta ng lahat ng nagsumite, malinaw na namamayagpag ang mga kandidato ng PDP laban, isang indikasyon ng matibay na kumpiyansa ng mamamayan sa kanilang paninindigan. Habang tumatagal kung gaano kalakas ang panawagang BBM Resign, ay lalong tumitindi ang mga paglabag sa ating saligang batas. Kung kaya't ang tanging sandata ng taong bayan ay ang mga balota sa darating na halalan. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Eileen Navarro, SMNI News.